not grab power as some people would put it. In the first place, I was duly elected as president in 1969. If it is of any meaning at all, the Supreme Court has just sustained that decision. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin, kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasin. Sino ba sila? No si balasin. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. President Marcos was helicoptered, thousands converged on the presidential palace. There were some ugly scenes en route as Marcos loyalists clashed with Aquino supporters. The Aquino crowd overwhelming Marcos supporters. A number of the Marcos people seriously injured. Once inside the palace, the crowds moved through the rooms where the president and his family lived and worked for 20 years. Hindi nila ina-admiti na may kaluluwa ang tao, kaya parang manok na pinapatay yung mga tao. Yesterday, when I talked to Mr. Enrile, he said you talk to you, we do a little. My order is to disperse You the not do crowd all the time, Mr. President. without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting. Oo, college na ako noon, 71, 72. Di suspended ang klase dahil nga nag-martial law. Sarado lahat ng mga school, ng mga ibang establishment. Sinara. Lalo yung mga school na maraming mga nagrarally-rally, maraming mga estudyanteng mga pasaway. Binantayan ng military. Hanggang provincial level yung affected ng martial law kasi kumilos lahat ang military. Binantayan yung mga school na maraming mga mga pasaway na estudyante. Hinuli pa nga, ikinulong yung mga dating mga estudyante na mga pasaway. Kinulong sila. Lalo sa Manila, yung mga leader ng mga organisasyon na sabi nila may mga ng NPA, influence ng NPA yung mga yun.
Alas 9 curfew, ang mga kabataan din na pwedeng lumabas. Yan, obserbahan namin yung mga curfew hours. Dito lang kami sa bahay. Hindi pa nga kami masyadong naglalabas sa mga palengke. Natatakot kami. Pagkatapos mga pagkain namin, stock nasa loob ng bahay ng mga pagkain. Ayaw nang magsilabas. Tubig, mga ganon. Nandun kami sa loob ng bahay. Nag-stock ng maraming pagkain. Kasi ang takot magkakagira na. Di ba sa Bungabong, andun? Oo, andun ang mga sa Bungabong. Malapit sa bundok sa Kayang Laur na yan. Maraming mga miyembro dyan ng NPA. Sinusona yung buong, hinuhuli yung mga alam nilang mga magsasaka lang na ordinaryo hinuhuli, kinukulong. Sasabihin mga NPA sila, hindi naman. Power. Ayaw nilang maalis sa power. Kaya dineklara ni Marcos yun para walang eleksyon. Para siya mag-stay in 20 years. Ganun katagal siya sa martial law. 20 years na namayagpag ang martial law dito sa Pilipinas dahil sa power na gustong nilang silang nakaupo. Ang kanilang pagtiwalag sa Administrasyong Marcos. I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and I am appealing to my brother members of the Cabinet to heed the will of the people. I am with Minister Enrile, and the reason for my being here, ladies and gentlemen, is that because the Armed Forces of the Philippines has ceased to be the real Armed Forces of the Philippines. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Mr. Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. Those of you for which Told them to wait because They are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw disperse. little. My order is to disperse We the cannot withdraw all crowd the time, Mr. President. We without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting. At the same time across town, a swearing-in ceremony for Corazon Aquino. Nagumpisa yun doon sa tatay niya ng diktadura. Pinahuli niya lahat yung mga sinabi niyang leftist, mga estudyante, na mga yun daw yun ang mga na-influencean daw ng mga NPA, pinakulong niya. Kaya nung nag-appraisal na yung mga appraising na talaga, mga madre, mga pare, lumabas na sa EDSA at ang tawag nga nila doon, EDSA Revolution. Pinatakyas nila si Marcos, yung diktadura niya. Tumakbo siya sa Hawaii, doon siya nagtago, yung pamilya niya. The crowd swelling moved into both the palace offices and the Marcos private quarters. The people poured into the palace residence, ripping up portraits of President Marcos and his wife as they went. To both the palace offices and the Marcos private quarters. The people poured into the palace residence, ripping up portraits of President Marcos and his wife as they went. Forcing Marcos
supporters back and propelling the advance. Food preparation evidence of a hasty Marcos retreat. Violence in Manila. In most places, hundreds of thousands of people took to the streets in spontaneous celebration, setting bonfires, a jubilant demonstration. A climax in the night outside the gates of Mr. Marcos's sanctuary, Malacanang. The name itself symbolizing one of the cruelest, most corrupt regimes of modern Asia. Tonight, the citadel fell. His opponents scrambled over the gates. Were the bullets aimed at people or into the air? No one knew. As rival groups clashed outside, Mr. Marcos and his family had fled by helicopters under American guarantees. One of his generals gave me the first official confirmation. The situation is well under control. You can see that there is extreme jubilation and happiness on the part of the people. Tonight, as Mr. Marcos steels himself for a life in exile, people power has taken over his beloved Malacanang. Reporters began throwing state papers from the palace's windows. Others destroyed official portraits of the ousted family. There's understandable jubilation tonight. Mr. Marcos is gone, good riddance say the majority. And the country he exploited for so long has staggered away from the very brink of civil war. Ibig sabihin lang nun, yung people power sa ngayon, failed. Yun ang sinasabi nila. Failed yung people power. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Ang mass rally dito sa Isabela, sa pagsalubong ninyo, hindi ako nagkamali sa Balik yung dati. Oo, balik yung dating trend ng ating injustices dito at ng mga anomalya na kayang-kaya nilang mamanipulate. Balik ulit tayo sa dati. Mula dun sa amang diktador. Ang sinasabi din ng mga tao, ganito na kasimple. Nung nawala ng Marcos, sabi nila, pagabago. Ulad na bansa. Kasi sabi na lugmok daw nung panahon ni Marcos. Ano ba nangyari sa Pilipinas after ng Marcos? Dumaan na yung dalawang Aquino na siyang nagnabi ng people power. Bumagsak lalo ang ekonomiya ng Pilipinas. Ibig sabihin lang nun, walang kayang walang kayang pumantay sa kakayanan ng Marcos. Hindi nila, ibig sabihin lang nun, yung people power sa ngayon, failed. Yun ang sinasabi nila. Failed yung people power. Yun sinasabi na magbabago daw. Walang nangyari. Panahon ni Cory, panahon ni Erap, panahon ni Gloria. Panahon ni Gloria medyo okay pa noon dahil kasi matalino naman yun. Pero hindi na katulad noon. Tapos naging sinoy-noy, wala din. Talaga ang ng Pilipino gumayon talaga. Mas bumagsak ng gano'n. Kung sinasayo mo, yung tanong mo is paano justify na yung mga Marcos ay nakabalik. Dahil nga, yung pagbabagong hinahanap ng mga tao, sinasabi kasi ng mga politiko ng araw na against sa Marcos is, kaya raw ang Pilipinas pagstyle sa mga Marcos na gano'n. Hindi nila, ang sabi nila, magbabago ng Pilipinas. Pag sila na nakaupo, hindi na bago, lalong bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas nung nawala si Marcos. Kaya ngayon, ibinalik nila yung Marcos. Kung ang pagbabasihan nga, anak, yung sa pagkakaboto, yun nga, mas marami pa rin naniniwala sa mga Marcoses. Kasi na-prove na nila na yung nagawa ng mga Marcoses sa Pilipinas. So, siyempre kasi, alam mo naman sa atin, politics. Kahit naman dito, kailangan mo siraan yung ibang tao. Kalaban mo sa politika. Para makaupo ka. Nasisisi kung bakit naalis ang Marcos noon. Ibig sabihin lang noon. Akala nila, after ng Marcos, gaganda na ang Pilipinas. O bakit dinlik na ulit ito? Ibig sabihin, hindi maganda to. Ganun ang logic noon. Filipino,
for the Filipino, marami pa rin nagtitiwala sa mga Marcoses. Time kasi ni Duterte, nag-rise talaga eh. Nagbago talaga, di ba? After Duterte kasi, wala na silang nakita ibang pamalit. Aside from Marcoses, isa rin yun na pwedeng pagpilian. At saka, binalikan nila ng mga Pilipino yung mga nagawa ng Marcoses nung panahon ng Marcos na nakaupo. At itong panahon ni Duterte at saka yung bago mag-end ng kwan, dito na lumabas yung mga other side ng mga Marcoses kasi kaya na-elect itong Marcos ulit. Yung side nila lumabas na. Hindi sila nagkasalita kasi noon di ba? I allowed the burial of Marcos because it is the law. He was a soldier. He said that he was not a hero. Fine. I admit it. At this time, I'm not privy to any of the medals there or I have not seen it. Meron iba na kasi nga Marcos nga, although na anak lang ito, hindi na ito yung original na Marcos. Umaasa sila na pwedeng kasing hindi man mas magaling, at least para tinitignan nila pwedeng mangyari ulit yung nangyari noon, yung magandang nangyari noon sa panahon ng tatay niya. Ganon. Tsaka isa pa, sabi ng mga analyst, kaya nila binuhat ang Marcoses, si Bongbong pag nanalo, kasi nasira yung pangalan nila, di ba? Kailangan hindi siya magkamali. So it means tama yung gagawin niya bilang pinuno ng bansa. Hindi lang para maiangat ang bansa, malinis yung pangalan nila na nasira ng mahabang panahon. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin.